Pag magtanim ng carrots or replanting, ganito lang ang pwede gawin para maprotektahan ang pananim sa init ng araw at hindi masira. Ayan. Ito ay dahon sa nyug. Ang purpose nito ay isang marker sa tanim. Ayan. Dito, pag ang araw papunta siya at shading, hindi siya mainitan. Sa atin naman po pagbabalik at iba naman itong atin ngayon may isi-share na ideya tungkol sa atin mga backyard o pagtatanim sa mga container. At ito ay atin ngayon tataniman ng carrots. At sa una, ito yung punla at hindi naubos. Ayan, ngunit mayroon dito sira na talyasi, ay ito ay pwede pagtaniman. At bago tayo magpapatuloy, shoutout po sa lahat na nag-subscribe sa Tanim Oras Vlog at sa mga manonood sa panibago naman natin ngayon kaalaman at kung paano naman natin itatanim yung punla na itong variety na carrots. At sa mahilig naman magbuko, siyempre hindi natin makakalimutan itong dwarf natin na coconut. Ayan, pwede na po tayo magbuko at presko. Ayan siya. At malapit na din ito mapunla. Sa mga baguhan lang po na mahilig mag-garden, ito ang mai-share ngayon kung paano tumaba yung planting na itatanim. So dito una, kung mayroon tayo mga sira na mga balde o paso, mga ganyan, at pwede gagamitin pa at hindi na lang na isang tabi. At ito naman ay binabakal ito pero mas maganda pagtaniman. May mga butas na po siya, ayan, malalalim. At ang ginawa ay mapagtaniman pa ito ng mga gulay. So ang una, kung makikita ito, mayroon tayong saging na medyo ano na siya, lanta na. Pwede natin dito ilalagay, i-cover. Ayan. At isa din ito maganda ang support sa tanim, yung grow niya at malamig. Ngayon, itong soil ay tatlo po ito na materials. Una, hinalo ko po dito yung agbon sa kahoy, yung nasunugan na sa mga paggagatong, at hinalo dito mga kalahating balde, at ito naman soil, isang balde, ganyan kalaki, at itong ipa ng palay, kalahating balde rin, at itong duck manure na hinalo. Bali apat ang materials. So paghaluin lang po at ito na siya ang kalalabasan ng magiging abono niya sa pananim. At ihahalo natin dito para ready to planting na. Ito yung duck manure at saka ipa ng palay. At saka dito hinalo na lahat ito. May pa itong panhalo natin. At bali apat ito, inulit lang natin na materials. Yung agbon sa kahoy, at yung soil manure, duck manure, at saka ipa ng palay. Bali apat.
panlima, yung itong ang tawag dito cover ng pwede ito ilalim sa pananim, saging at saka itong talyase. So atin ngayon lalagay na para ma-planting na ito. Gaganyan lang. Ayan na siya. At tanggalin lang natin itong mga bato-bato. Mayroon na halo. So ayan, at napakaganda na ng soil dahil na-compose na ito ng 5 materials. Ayan lang po. At hindi naman lahat na parehas ang pag-compose ng mga panhalo sa soil. Kung natural soil lang, katulad na nito sa mga pananim, ito dalawa lang ang materials yang na luya. Tumubo siya dahil nga ay duck manure at saka soil at walang ipa. Dalawa lang siya na materials na naginamit. Pero malusog pa rin siya. Pa-harvest na ito kaya may mga ano-ano na, mga tuyo-tuyo na yung dahon. So dito kung may nakikita tayo ng mga dahon ay natural lang na isa rin yan pagpataba sa mga pananim. Kaya mag-replanting na itong carrots dahil mahaba na siya. At ang roots nito ay mahaba rin. So ngayon simulan na natin ang pagtatanim. Kasimple lang yung sinabi natin ng mga panhalo sa pagtatanim. At ito ready for planting na. Ganyan-ganyanin lang para malibel. At wag muna i-pull yung paglalagyan para pag extract ng lupa dahil sa pagdidilig ay bababa pa po ito. Pag tumaas na yung tanim at saka dagdagan ng soil. Ayan siya. Itong makikita natin mga duck manure po ito. Ayan. So ready na for planting. Madali lang. Paghalo lang ng material ang medyo marami-rami na nabanggit natin kanina. Ready for planting na ito. At ayan na po. Napakaganda ng combination ng soil. Preparation sa mga pagtatanim sa mga paso, balde at saka ganito na mga gardening at itong backyard na mapagtaniman. At dito may guantes tayo at hindi pwede magtanim na naka-guantes dahil sa sabit dito yung atin punla. Tatanggalin natin ito. Sa ano lang ito, paggamit sa materials, paghalo. Okay. At kukuha na tayo ng ating stick. Sa pag-replant naman at hindi naman mahirap sa mga ganitong variety na carrots, gumamit lang ng bamboo at tutusokin lang. Ayan. Ayan na siya. At mahaba ang roots niya. Ayan. Ngayon, itatanim na dito sa talyase. Ayan. At ating bubutasin lang ganyan. Malambot naman yung lupa. Pagkatapos insert lang natin siya ng ayun. Huwag masyado ilalim ang carrots dahil ang itong variety pataas ang tubo nito. Pag tumubo siya ganito sa lupa, pataas ang angat niya ng laman niya yung carrots. Kaya ganito na lang siya. Ayan. At
masyado siyang maliit. Ayan siya, dahil nga ay pag malaki na mapuputol na kanyang roots. Ang iba dito direct planting na, pero ako dito ay nagsidling para sa masigurado kong mabuhay. Ayan siya. Doon sa una na pinagtaniman sa taas ng bahay or flooring ay simento talaga yun at artificial soil na ginawa. Ngayon ito naman ay talyase. Kung makikita natin yung roots, napakahaba. Ayan, ayan siya, mas mahaba yung ugat niya kaysa katawan. Ayan, kaya hindi dapat palakihin, dahil pag maputol ito ay mag-iba na ang kanyang tubo. Ang carrots, pag matigas ang lupa nga pagpunlaan, ay hindi po tutubo. Kailangan po siya malamig at saka malambot. Sa susunod, yun ang tatalakayin natin, na kung paano ipunla ang carrots sa mga malamig na lugar o tamang soil. At sinubukan ko na po magpunla ng matigas na lupa, hindi po siya nag-grow o nagtubo. Kaya dapat may seeding or mayroong cover. Ayan na po siya, maliliit, para siyang palay lang. Ayun. At kukuha tayo dito ng stick para ilagay sa tanim. Ayan, gawin stick ito. Ito naman na dahon ng nyug ay pwede natin ito gawin stick. Ayan. Ang purpose nito, pwede ito harang sa init ng araw. At tatabasin lang natin siya dito. Ayan. Ayun. At mayroon siya dito pantahog. Ngayon, ito yung tanim na maliit pa. Pwede ito ang purpose, kahit talong o iba na nagtatanim, ganito ang gamit. Pwede itusok siya pag ganyan. Ayan. At hindi na po siya maiinitan yung tanim. Ito. Ayan. Hanggang tanghali, hapon, kaya po ito mag-resistan ng ilang araw. Palit-palitan lang po. Kung makikita, ito direct sunlight. Ayan. At tatagos sa tanim at mapoprotektahan ito, kaya ito ang purpose. At isa din ito, markers nga hindi maapakan o kung malawak kapag tataniman. Sa mga maliliit pang hindi pa masyado makita o nag-replant, ganito ang ginagawa nila. Ayan. Para maprotektahan sa init ng araw at saka yung dadaan na hindi makita. Halimbawa, dumaan sa mga taniman na malalawak, may mga markers po na ganito. Pero dito, nilagyan pa rin natin sa talyasi na ito para matandaan kung okay pa yung tanim. Pag tumubo na siya, nga gani rin nakalaki, ganito na, ay hindi na po pwede na ito tanggalin. At doon sa una natin nga na vlog ay puro cemented ang pinagtaniman. Doon sa taas ng rooftop ng doon sa taas natin itinanim. May flooring doon. Kaya dito naman sa baba. Iba naman itong isi-share ngayon sa pagtatanim sa talyasi.
sa mga eksperto, sa mga mga nagtatanim na, yung iba kung makikita natin, ayan po yung ginagawa nila. At una-una, magamit pa natin itong mga nakalagay lang sa mga gilid. Ang iba dito ay binibenta eh. Ayan, pinakilo, pero ito mapagtaniman. So sa material na na natin kanina, na talakay na, at ganito lang po ang pag-preparation ng soil para maganda ang ating pananim or plant na papatubuin. Katulad niyan na kamuti ay dalawala po ang material yan. At ito, duck manure, kung makita ito, ayan, at saka soil lang. Itong variety na ito yung kamuti nung kapanahonan pa, na ang tawag dito ay 76 na variety. Kaya malayo dito ang pinanggalingan, sa isang lugar pa, sa isang region, para nakita ko ito sa kanilang tanim at nagdala ako ng ilang piraso. At dito, pagdating ko sa bahay, tinanim ko na. Para nawawala na kasi itong variety na 76. Mayroon naman ngayon hybrid siya. Meron na pala siyang mga dahon. Dito pwede natin ito dito ilagay lang dahil nagpapaganda din ito sa pananim. So, yan lang po sa ating pagbabalik. Huwag po makalimot mag-subscribe at mag-like sa ating backyard planting, backyard or container or balde. Maraming salamat po sa inyong panonood sa muli nating pagbabalik, Tanim Oras Vlog sa YouTube channel. Bye-bye! Katapos may seedling itong variety na carrots,